Trupang Hilonggo. Please subscribe And like and share. Ayan, magandang araw po no, mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po mga kababayan, may bago na naman tayong latest video. At siyempre po mga kababayan, nandito na nga po pala ang ating mahal na Pangulo. Dumating na po sa Pilipinas. At ayon pa nga dito mga kababayan, ay kasama po si Vice President Sara Duterte na sumalubong po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa airport mga kababayan. At ito po mga kababayan, dito ako bilib kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Sa gitna ng binabato sa kanya ng paninira ng kampo ni Pangulong Duterte at ni Kibuloy, mga supporter daw ni Kibuloy dito na nagrarally po sa Liwasan Bonifacio. Ano lang ang sagot ni Pangulong BBM? Wala. Ngiti. Binati pa nga sa dating Pangulong Duterte, diba? Ganyan dapat ang isang presidente. Tingnan nyo naman, maraming opportunity na dumadating sa Pilipinas dahil ang presidente, hindi siya yung nagmumura at hindi siya yung naninira sa kapwa niya. Si Vice President Sara Duterte, sinalubong niya po si Pangulong BBM. Oh, may ginanti ba si Pangulong BBM sa kanya? Hindi ba siya pinansin ni Pangulong BBM? Hindi. Pinansin pa rin siya ni Pangulong BBM sa gitna ng patuloy na paninira ng kanyang ama. Pinansin pa rin siya mga kababayan. Kinausap pa rin siya. Yun nga lang kasi mga kababayan, si First Lady ay talagang lumalayo na. Siyempre po mga kababayan, asawa niya sinisira ng mga kampo ni Duterte. And of course, the Vice President Sara Duterte. And good afternoon to you all. Tingnan niyo po mga kababayan, hindi niya pinapansin si Vice President Sara Duterte. Lumalayo na po si First Lady. Siyempre, sinisira na yung kanyang asawa, si Pangulong BBM. At tingin niyo po ba mga kababayan, ikaw na asawa, kaya mo ba yan? Kaya mo bang makipagplastikan sa ganyan? Kasi ito, ang mga anti-Marcos, patuloy pa rin niya paninira sa ating mahal na Pangulo. Kahit nakikita naman nila, maganda ang pamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagkakaroon tayo ng mas malaking pundo sa Pilipinas dahil sa sinasagawa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpunta po sa ibang bansa. Eh sabi nga ni Pangulong Duterte, pasyal-pasyal lang po. Tama ka nga tay, pasyal-pasyal pero may balik. Eh sa inyo po, may nangyari ba nung panahon nyo? Nung kayo po ay pumupunta sa ibang bansa? Wala data eh. Tingnan nyo po mga kababayan. Nakakapagbayad po ng utang ang Pilipinas. Hindi ba tayo masaya diyan? Mas masaya ba tayo doon sa malaki ang utang? Makapagpapatayo po ang ating mahal na Pangulo ng mga proyekto na hindi po galing sa utang. Ito po ay manggagaling po mismo sa mga investor, sa mga negosyanteng mamumuhunan dito sa bansa. So kita na po ng Pilipinas yun mga kababayan. So ibig sabihin, wala tayong uutangin. Ang ipapagawa po natin ng mga proyekto ay kita na ng Pilipinas. So ayaw nyo pa ba yan? Ang gusto nyo talaga mangutang ang Pilipinas at malubog na sa utang. At ito pa po mga kababayan, di ba? Dahil sa pagpasok ng mga negosyante, mga yayaman negosyante dito sa Pilipinas, tingnan nyo po, maraming Pilipino ang may trabaho ngayon. Diba? Alam naman natin mga kababayan, mahal talaga ngayon ang bilihin. At saka hindi natin masisisi ang ating mga kababayan dyan na sinisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaas ng mga bilihin. Pero sa akin as opinion, hindi po kasalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng mga bilihin. Bagkus ginagawa niya ng paraan, ginagawa niya ang lahat ng paraan para mapamura yung mga bilihin. Kaya nga nagtayo sa ng Kadiwa Market mga kababayan ay para po mabigyan kahit papano ang ating mga kababayan mabintahan ng mas murang mga bilihin. Kasi nga, hindi na makontrol yung pagtaas ng bilihin. Diba, tumaas po tayo ng sahod mga kababayan. Ang pagtaas po ng sahod na yan mga kababayan ay isa sa magdudulot ng pagtaas din ng mga presyo. As ang mga negosyante kasi mga kababayan, pag alam nila na magtataas ng sahod, matik yan mga kababayan na magtataas din sila ng presyo ng mga bilihin. Nakaraan pa yan nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Pag tumaas ng sahod, matik
mga kababayan, magtataas ang negosyante ng presyo ng mga bilihin. At hindi lang po yan. Apektado din kasi mga kababayan ang pagtaas ng gasolina dito sa Pilipinas. Pag tumaas kasi ang gasolina mga kababayan, matik tataas talaga ang mga bilihin din. Di ba? At ito mga kababayan, meron na naman ako isi-share sa inyo ang dating House Speaker na si Alvarez mga kababayan. Ito ay pinahiwatig siya dito. Dumating din ata ito sa rally ni Kibuloy o nandun, ewan ko kung statement niya lang ito mga kababayan. Ito sinabi niya dito, maliwanag na Ginoong Pangulo, may Ginoo pa, napaka ano pa mga kababayan, napaka gentleman, kasing liwanag ng sikat ng araw dahil hindi nyong kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Wow, grabe naman, ang lakas naman ng loob. Bakit? Kinaya nyo ba dati? Kinaya nyo bang pamunuan ng bansa? Napamura nyo ba ang mga bilihin? Diba? Napaunlad nyo ba ang bansa? Napaunlad nyo ba ang ekonomiya ng bansa? Diba? Napag-iwanan tayo. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung umunlad ang ekonomiya ng bansa. Number 1 tayo nung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh, ano? Nagawa nyo ba yan dati? Diba hindi? Tapos sasabihin nyo, hindi niya kayang pamunuan ng bansa. Hindi ho yan nadadala sa pananalita, sa gawa yan at sa talino, isip kung paano mo pamunuan ang bansang Pilipinas. Ganyan po yan mga kababayan. Bayan, may sinabi pa sa rito, dagdag pa natin to. Marami na akong administrasyon na nakita. Maraming presidente ang dumaan, ngunit wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang EICS. So yun po mga kababayan, bakit? May patunay ka ba na pinakialam yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Kinuha yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Diba? Kung may patunay ka, bakit hindi mo dalhin sa husgado at para ma-impeach na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Dalhin mo sa korte, akusahan mo ang ating mahal na Pangulo kung yan ba ay totoo yung akusasyon ninyo. Bakit hindi nyo patunayan? Iharap sa korte. Diba? So ito po mga kababayan, itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahirap. Wala nga kayong ebidensya na nilalabas tapos sasabihin nyo, may ninanakaw na ang pamilya Marcos, may ninanakaw na ang ating mahal na Pangulo, ninanakaw na ang pera ng mga mahihirap. Pero, ang tanong, kayo po ba may nagawa nung kayo po ay House Speaker? Nagawa nyo po ba yung nagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo? Nung kayo po ba yung House Speaker ni Pangulong PRRD, ay nagawa po ba ito ni dating Pangulong Duterte? Nakapagbayad ba ito ng utang ng Pilipinas? At ito pa mga kababayan, may idagdag lang po ako rito sa inyo. Dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon ng maraming trabaho ang ating mga kababayan. Dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tumaas ang ekonomiya ng bansa. Hindi tayo nalubog na sa utang at nakulilat sa ekonomiya. Bagkus tayo ay ng number 1 sa ekonomiya. Sasabihin na naman nila, ano makakatulong yan ang pagtaas ng ekonomiya? Bakit? Sa tingin nyo mga kababayan, bakit hinahangad ng ating mahal na Pangulo na itaas ang ating ekonomiya? Bakit? Kasi ito ang alam niya na makakatulong sa bansa natin para maihaahon tayo sa hirap. Katulad niyan mga kababayan, ang pagpasok ng mga negosyante, mayayamang negosyante dito sa ibang bansa, nag-i-invest dito sa Pilipinas, hindi ba yan malaking tulong sa atin? Nagkakaroon tayo ng maraming trabaho, tayong mga Pilipino. Ayaw nyo ba yan? Yun kasi ang hindi nila nagawa nung panahon ng administrasyon nila mga kababayan. Kasi hindi nila kaya yan. Kasi matalino talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinutukan ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa para magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Ito mga kababayan.
Ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipino walang trabaho ay dahil sa lumalagong ekonomiya ng bansa ayon sa Department of Labor Employment nito lamang Martes. Di ba po mga kababayan? Masaya? Marami na sa ating mga Pilipino ang may trabaho. Halos majority na may trabaho. Yun ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Walang maiiwan na Pilipino. Yun nga lang, kung tamad ka, talagang maiiwan ka. Kung ayaw mo magtrabaho, nag-aantay ka lang sa ayuda ng gobyerno, hindi walang mangyayari sa'yo. Kung tamad ka, ganun talaga, sisihin mong gobyerno. Pero kung masipag ka at gumagawa ka ng paraan, sisiguraduhin ko sa'yo, iisipin mo, okay pala ang ating mahal na Pangulo dahil marami na tayong trabaho. Diba? Katulad na lang po ng Grab na isa sa mga sinuportahan ng ating mahal na Pangulo. Diba ang Grab ay napakalaking tulong po yan sa Pilipinas. Diba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa umaga at gusto mong dumagdag ng kita, income. Kung ikaw talaga ay nag-iisip at gusto mong madagdagan pa ang kita mo sa isang araw, halimbawa, minimum rates mo ay 610, yung minimum. Ngayon, gusto mo kahit 2 oras lang makapagbiyahe ka ng Lalamove, Grab, Angkas, so napakarami mga kababayan na pwede natin pagkikitaan kung ikaw ay may motor, kung masipag ka. Pero kung tamad ka, ay walang mangyayari sa'yo. Talagang sisisihin mo ang gobyerno. At ayon pa dito, ang pagbabang ito ay napakalaking bagay, pagpapatunay ng paglakas ng ating ekonomiya. Ayan nyo ba yan? Tumaas ang percentage ng maraming trabaho sa ating mga kababayan kaysa dati. Diba? Tumaas ang mga maraming Pilipino na nagkaroon ng trabaho. Ito kasi, kaya patuloy silang paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi ayaw nila masapawan ang kanilang amo. Ayaw nilang masubrahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawa ni PRRD dito. Diba? Tsaka ito mga kababayan, ang sinasabi nila, pinapasok na daw ni BBM ang ICC dito sa bansa. 100 times sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang jurisdiction ang ICC dito sa bansa natin. Pero kayo lang po ang nagpapagulo. Kayo lang po ang nagsasalita na nandito na. Kahit nandito na yan, hindi pa rin po makikipag-coordinate ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ICC mga kababayan. Kayo lang kasi ang dada dyan na nandito na, yan tuloy. Diba? Nababalitaan ng taong bayan ngayon. Di ba? Kayo lang nagpapagulo, kayo lang din sumisira sa amon yun. Di ba? Sinisira si Pangulong BBM. So yun po mga kababayan, maraming salamat po sa iyong panonood. Thank you so much at siyempre huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang video nito. Thank you so much.